Morning mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. So magandang umaga po. Okay, ang topic po natin ngayon, bibigyan natin ng kasagutan o i-discuss po natin yung tanong ng isa nating followers. Kasi nga po, di ba, ano pa dapat ang ng mga security? So binanggit natin kung ano dapat ang maging standard bilang isang security personnel. Siyempre nakapokus tayo sa God. Pero may nagtanong, maganda rin kasi dapat, ito maganda po yung tanong niya, kaya discuss po natin. Okay, sabi po niya, tanong lang po sir, paano naman kung yung security officer ang laging late sa pagpasok? Ano naman po pwede gawin sa officer? Salamat po. So ang tanong niya rito, officer naman ngayon ang nagiging problema. So talagang most, kasi di ba pag mga officer kasi akala nila na gagawin nila kung anong gusto nila lalo sa mga oras, kasi officer na ako, dapat laging late ako, or hindi nila tinitingnan yung standard. Kasi dapat, di ba, sabi ko nga lagi, bilang mga officer, dapat lead by example. Tayo ang magiging example ng mga tao natin. Kasi kung ano yung nakikita sa atin, isa malamang, magagaya nila yan. Di ba parang sa magulang yan eh, di ba? Yung mga anak, pag nagkakamali or napapariwara, despite ang magulang hindi naman talaga pabaya dahil nga lang sa trabaho, pero hindi pa rin rason, nagmamanifest sa magulang. Diba? Kasi ang magulang yan, ganyan eh, ganyan yung anak niyan. Sabi nga, malangan naman magbunga ang santol ng mangga, mga ganyang term na matatanda natin. So, syempre, nasa ating mga officer kung paano natin mapapasunod ng ating mga tao despite, nakikita din sa atin. Kasi gusto mo laging maaga, kamuntan, ikaw late. So, di ba, isipin siya nga laging late eh. Sabi na agahan, pero siya laging late. Ano po, so dapat talaga agahan po nating mga officer. Dapat kayo lagi ang nauuna. Siguro manalilate case to case basis yan kahit malayo pa ang bahay ninyo. Kasi ako nung that time na may detachment commander kami noon, malayong inuwian niya pero sobrang aga na. So nung na-handle niya ako doon, nakita na talaga andun yung commitment sa trabaho. Hindi lang basta nagtatrabaho, dapat ang commitment na doon. Kasi syempre, wala na iba, may mga ipon na, meron naman sa buhay talaga yung ibang mga officer at mga security, meron sa buhay, pero hindi yung titingnan eh, yung responsibilidad mo at syempre, andun na yung commitment mo. Na kahit uwi ka ng probinsya, kailangan mo makapunta ng ganito dahil ganito, hindi yan sa ano ka sa trabaho, yung parang sakin ka sa sweldo, yung suwapang ka sa sweldo, hindi po yun eh. Diba? Yung kahit naman ayaw mo na sanang pumasok dahil syempre, kailangan mo din malang, pero yung commitment mo eh, kailangan mo makabiyahe. Natural nga po ako, hindi ko nasabi pinagmamalaki ko yung sarili ko, nagkadanas ko po yan. Uwi ako ng probinsya, like nung Christmas, yung pagyari namin mag-celebrate ng Noche Buena, biyahe agad ako pabalik, tapos 12:45 ng umaga, ng 25, kasi may pasok ako. Hindi po pwedeng hindi, ay Pasko naman ngayon, bahala sa, hindi po yun eh, yung commitment natin. Yun yung kailangan na hindi naiintindihan ng iba. Akala ng mga pamilya natin minsan na parang pamilya na lang, ganyan, lalo ng mga asawa, di ba? Sabihin po, ka na lang trabaho. Hindi po yun ang titingnan natin eh. Ano ba yung responsibilidad ng isang officer? Kaya malaki ang bentahe or porsyento kung paano natin mapapaayos ang detachment natin nang dahil to sa officer. Dapat nakikita sa atin yan. Yung sinasabi, officer, dapat ikaw yung example dyan, ikaw yung model, ikaw yung imahe ng detachment mo. Kung ano ang nangyayari sa mga taong dyan, nasa sa iyo yan. Nasa sa inyong mga officer yan, sa iyong OIC, sa assistant mo, na andyan po ang lahat yan. Kaya kapag ang mga officer hindi nagkakasundo, nagbabanggaan yan, sigurado ang detachment yan maglo. Diba? Totoo yan. Kahit naman sa pamilya, diba? Yung mag-asawa, pag ang mag-partner sa buhay, pag nag-aaway, ang mga anak, diba? Nagkakaproblema din, nadadamay. Ganun po yung iisang pamilya tayo, kumbaga sa detachment natin. Ariin po natin na we are family. Isang team tayo. Dapat kasi ang isang detachment malalim ang samahan. Hindi lang parte lang kasi trabaho lang, o gwardiya ko lang yan, o officer ko lang yan. Hindi po yun eh. Kapamilya ko yan. Kakatawan ko. Di ba ang tawagan nga lagi ng mga guard, body, di ba, bands. Sabihin, kakatawan mo yan. Ibig sabihin, nararamdaman mo po ano yung nararamdaman mo. Yun ang ibig sabihin. Iisa kayo. Kung baga sabi lagi ng matatanda, ang sakit ng kalimbingan, ramdam ng buong katawan. So, kailangan kasi ma-elaborate sa mga officer ito. Hindi to, kung may title ka na, gagawin mo na yung gusto mo, hindi ka na mapaan, diyan ka na lang. Hindi po yun eh.
Although ang officer siyempre hindi talaga akala natin hindi nagtatrabaho yan. Nag-o-observe yan, nagmo-monitor yan, nag-iisip yan. Kaya ang mga officer binigyan ng opisina yan para doon sila gumawa ng mga task nila at nag-iisip ano ba'y makakabuti. Diba, i-aircon pa yung office nila kasi hindi ibig sabihin pang office, hindi po yun kasi kailangan ang mga boss, ang mga manager talagang nakaayos yung kanilang area para maging maayos yung pagpapatakbo nila ng detachment nila. Kasi ang ibang mga office kung saan lang naka-office, dapat binibigyan ng halaga din ng agency yan. Tinitingnan kung, kasi minsan may na-assign po ako, hindi ko nababagatin kung saan detachment yun. Imagine mo yung opisina namin doon parang nandun sa ilalim ng parang bodega. Imagine mo yung gano'n. Ikaw ba naman, paano kung may mga client, may mga concern na tenant or something pupunta doon? Sabi ito ba yung magre-reflect po kasi sa personality, not only the officer, including the company, and then the agency. Kaya kinakailangan yung mga agency, tingnan nyo naman opisina ng mga officer ninyo. Sumusunod, kaya kayo kumikita na dahil din sa mga officer, malaking bentahe ang tinatagal ng isang agency sa isang kontrata, sa isang detachment o sa isang client because of the officer. Kasi siya nagmamantina dyan siya nagbibigay kung paano mapapaayos. Minsan, kinakalaban pa ang mga officer. Ginagawa ng kwento. Hindi dapat you have to mind to the officer kasi bridge niya yan Yan ang tulay papunta na kay client. Diba? Paano kayo makakunik kay client? Ka officer mo patanggal. Iyon ang kulang. Hindi natin sabing kampihan. Tingnan nyo sana yung ikabu. Kaya minsan hindi nag-grow ang officer. Minsan kakulangan din sa support ng agency. Baka yun din. Pero yung topic, huwag naman lagi kasi mali ang mga officer. Kailangan come on time. Huwag mo sabihin lagi kasi maraming ganito. Hindi po pwede yun. Iaalis natin yung personal na buhay natin pagdating sa trabaho. Kailangan isipin natin yung mga tao natin. Ganito, ganyan. Baka sabihin, talagang may masasabi. Kita mo yung nag-concern sa atin, playing card dito. Yung officer siguro, yung officer niya, laging late. Huwag naman ganun, sir. Kung sakali nagpapalo sa aking mga officer, please, agahan po natin. Come on time. Kasi, itatransfer natin kung ano yung tayo ngayon dahil magre-retiro din tayo pagdating ng tamang panahon. So, sa kanila naman mapupunta. Kumbaga, naging imahe nila tayo. Kasi yung officer na. Kasi ako talagang image ko dati, yung aking detachment commander din dati. Siguro kung naandyan pa siya kung followers ko din siya, si Sir Medina. Sobra talagang napakahusay na aking office na detachment commander. Siya yung nag-train talaga dyan. Doon ko nakita ang pagiging isang tunay na ama o haligi ng isang detachment. Hindi mo siya titingnan as an officer, bilang magulang mo siya. Kasi pag magulang, andun yung tunay na respeto natin. Diba, minsan nakakainis din ang magulang, pero hindi mawawala yun. Hindi maalis yung respeto mo, magulang mo yun. So ganon, ang mga officer natin gawin na, at tayo naman dapat bilang mga officer, kung yun ang gusto natin sa ating mga tao na sumunod sa atin, ibigay ng respeto, dapat naman ka-respeto naman. Ibig sabihin, nasusunod tayo. Pag masyadong sobrang tapa, yung commander namin na yun, kahit way back ang tagal na po nun, syempre nun, ibang mga officer noon, talagang kailangan, pag sinabi, yun, pa yun, black belter pa yun, pero hindi siya maangas. Talagang doon yung bonding niya sa amin. Pag-inuwan, ganyan. Hanggang siya nag-train talaga sa akin. Doon ko nakita na sabi niya sa akin, Dan, huwag kang lalayo sa mga tao pagganap ka ng officer. Dapat ibanding mo sila para malaman mo na yung problema na hindi ka pagtago ng problema, ganito, nagtitino-open sila sa'yo. Ganon. Kasi iba naman na may misinterpret. Pag close doon sa mga guys, sabihin, bata-bata system, pinapalakas kayo sa yan. Hindi po dapat ganoon. Kung nakikita ninyo na may banding ng mga guard natin, kung kayo naman hindi nakakaban, siguro may mga reason, but ayaw mong kumunit. Kasi iba dyan, parang mga din, parang layo sa officer, akala kalaban, hindi po. So yun ang number one, kailangan maging modelo ka ng iyong mga tao. Lead by example. Ikaw ang image Kumbaga sa bahay, ikaw yung pundasyon dyan. Ngayon, kung ikaw ay mahina, paano yung mga parte ng bahay mo, magigiba ng maaga yan? Diba? Kailangan bilang officer, yung lahat, come on time, number one yan. Dapat you know how to manage your time, mga officer. Kasi hindi rin biro ang tinatrabaho natin. Maaga pa lang, andyan yung mga queries, andyan yung mga concern na kailangan natin, urgent, yung mga report, daily report, lahat ng mga kailangan, dapat matapos yan. Kailangan wag magka-clog every day. Iyan na yung task Diba? So dapat bago ka mag-start ng formation, meron ka nang nagawa, may naisipan, ano sasabihin mo sa tao ko. Nag-aaral ka, ituturo ko pag guard mounting. Wag lang puro na lang problema, trabaho. Minsan, limited lang kasi kaya tayo nandito to solve the problem, tayo makakawala sa problema. So
So, pag may problema, ito yung gagawin natin. Specify lang yan eh. Tapos dagdag natin ng mga kaalaman, ano yung dapat. Tapos sa mga financial, dapat matuturo din natin sa kanila. Kasi yun ang kailangan ng guard natin, matuto sila. Kasi kung di natututo yung guard natin, sandali lang, walang kwentang officer. Number 1, kapag inaalisan tayo ng tao natin, nagsisipaglipatan yan. Number 1 na problema talaga dyan, officer. Dapat nahahandle natin sila, namomotivate natin sila, namomold natin sila ng maayos. So, anong gagawin? Dapat nakikita sa ating mga officer yan. Next, dapat punong-puno ka ng kaalaman. May knowledge, hindi nyo. Kasi minsan may mga officer na ako nakikita, no, ako pa'y hindi pa officer. May mga officer kami, akala mo hindi naliligo. Atid ng formation, mukhang bagong gising, gulo-gulo ang buho, hindi pa yata nagtutoothbrush. Alam mo yung gano'n, sabi, haharap ka sa taong ganyan na itsura mo. Diba? Tapos, ang uniforme hindi nakaayos. Although kahit sabi mo nakasibilyan ka, dahil siyempre pwede ka na mag-uniforme after ng formation kung ganito, eh ayusin naman. Kaya ako minsan ako nagpo-formation, nakapan-jogging ako. Kasi minsan nag-jogging ako sa umaga pa lang. Or naghahagdan ako ng per-exit namin. Umaga yan. So, nakapan-jogging ako. Pero formal naman. Ibig sabihin, nakaayos din ang suot. Hindi yung para kang, alam mo, nasa tambay ka lang sa kanto. Kasi kasama po yan. Hindi yan sabihin nag-iinarte or para naman. Ganun po talaga. Kinakailangan po yun. Pagharap natin sa tao natin, presentable naman tayo. Hindi yung ganun nga. Tapos minsan hindi nagpapagupit. Akala mo naman di ba yung turo ka ng turo tapos hindi naman nagmamanipis. Hindi ka papakinggan. Sasabihin ng mga guard niya, ikaw nga, itsura mo nga, mukha kang hindi naliligo. Hindi na sasabihin in front yan. Siyempre, sa isip nila, napaka-observant po ng mga security guard natin. Siyempre, ano din yan, nag-o-observe yan. At pag nakita mo yung dating mga guard na tinuturo mo na dati, di ba, ilaw sila uniforme, talagang wala sa ayos, pero nag-grow sila. Ibig sabihin, nakikita nila sa iyo yan eh. Nakakaya kayo sa na maayos mo uniforme. Tapos yun yun, ipaparamdam mo sa kanila, hindi lang isang command. Ito'y pagrespeto doon na kinakailangan bilang mga guard kayo. May pagpapahalaga sa iyo. At dapat naman talaga, paano yun? Unahin mo ang sarili mo. Kasi paano ka i-respeto kung itsura mo mukhang hindi ka nga naliligo? Lalayuan ka ng tao. Siyempre, hindi natin maalis yung pag-judge ng mga tao eh. Given naman yan eh. Siyempre, hindi ka pakilala eh, di ba? O kailangan, ipakita mo yung sarili sa mga first impression last. Especially sa officer. Kasi yung iba naman, tapos minsan di pa nakaplansya ng tapos nakachinelas na, nagpo-formation. Minsan nga, meron pang iba, nagyoyosi pa sa mga pwede manigarilyo, nakasigarilyo pa habang nagpo-formation. May ganyan po, ng mga time namin noon na talaga namang hindi magandang imahe po. Ano po, sa bilang mga officer, dapat lalo ngayon sa uniform, diba? Grooming, number 1 yung kung inaano natin mag-ayos mag-uniform, dapat ikaw na officer, medyo may angas. Hindi yung mukha kang, akala mo pulubi ka na lang or mga mukhang kang habog dyan sa kanto. Hindi ko panlilibak po ito. Diba? Real talk tayo, marami kang dapat kuwag. Dapat talaga. Kaya ang officer, yan, sasagutin natin sa tanong din ng isa pa, isama na natin dito. Magkano daw ba ang sahod ng officer? Diba? Okay, sa sweldo naman, kasi nga, ilang beses na tanong niya sa akin. Siyempre, pag mga personal na po yun, pero bibigyan natin ng mga hints po. Okay, sa officer, parehas lang din ang sweldo niyan. Sa mga plain card. Kaya lang nagkakaiba po sa allowance. Depende po sa agency kung magkano ang binibigyan na allowance sa mga officer. Depende rin sa nasasakupan niya, kung ilang tao, malaki ba yung area, ganun po doon. Doon lang po nagkakaiba. Ano po, sa allowance lang. Pero sa sweldo, the same lang yan. Allowance lang po ang pinagkaiba. So, nasagot ko na yung tanong ni Sir. Ngayon, sa mga allowance, dapat naman talaga, bigyan niyo yung mga officer ng tama naman. Siyempre, mabigat din ang trabaho niyan eh. Kasi pasusweldohin mo lang ng minimum, allowance mo lang ng 1,000 yan, isang buwan, ano ba naman yun, di ba? Kumbaga bigyan natin ng kalidad na para naman lalong mag-grow. Kasi yung allowance, ito yung incentive lang para lalong yung guard. Kasi hindi biro din trabaho po ng mga officer. Ano po, talagang kaya minsan kung officer na yun, minsan inis na, minsan nakakasigaw, minsan intindihin natin kasi minsan pressure din po yan. Kasi ang daming iniintindi ng officer natin sa mga guard niya, sa mga client, sa mga visitors, mga concern ng mga client ng mga bisita na yan, sa management pa, sa top management pa, sa agency pa, imagine nyo yan. Kaya pag ang officer medyo kulang din sa abilidad, madali po umaalis kasi sumusuko agad. Kaya nga hindi biro din ang pagiging officer. Kaya pag gusto nyo maging officer, make it sure ngayon pa lang kayong plain card, inaaral nyo na po yan. Hindi biro. Tandaan po natin, akala ninyo, kaya paupo lang yan si Sir,
nasa office lang yan, hindi nyo po alam kung ano yung ginagawa niyan. Alam masabihin sa inyo isa-isa. Marami din mga pabayang officer na akala mo lang nagtatambay lang dyan sa kanto. Huwag naman po ganun. Pero ganun pa man, may mga task pa rin po yan. Ano po, yun yung kinakailangan. Lead by example ka, officer. Ano po. So kung gano'n, yung dapat nyo gawin sa officer nyo, pag palagi na lang late, meron naman po kayong inspector. I-consider nyo yun. Lalo pasaway na talaga, may mga officer na ganyan. Kung minsan, laging wala sa detachment, nandun lagi, nagyoyosi, nagtatago, mga ganyan ang ginagawa. Pwede nyo i-ano yan. I-consider ni inspector or niya nag-handle ang account ninyo sa inyo. Sir, i-ano nyo lang na siguro man hindi naman kayo i-report ng ano kasi iba dyan natatakot magsabi kasi baka tanggalin ako. So, tandaan ninyo pag mahusay kayong magtrabaho, hindi kayo ayos niya. Pwede may sekreto nyo doon sa inspector ninyo. Diba, sir? Kasi meron lang nasasabihin ng officer namin ganito eh. Medyo na ngayon, yung inspector, siyempre mag-i-investiga yan. Hindi naman basta sabihin nila gano'n, di ba? Kung rampant na, talagang habitual na yan, pwede nyo i-consider ang inyong client. Sabihin nyo sa client ninyo. Pero wag naman talagang i-ano ninyo. Diba? Yung ilagay sa lugar. Basta lagi kayong ano sa true channel. Inspector nyo muna. Para si agency siya yung bahalang mag-uungan. Pero sana wag dumating sa point na gano'n. Ano po? Kaya tayo mga officer, tingnan natin kung ano ba yung ginagawa din natin. Tama ba? Akma ba? Nakakatulong ba tayo sa kanila? Kaya ang sabi ko, diba, ang mga officer always check the welfare of this man. Laging tinitingnan natin ang ikabubuti ng mga tao namin. So, dapat nakikita din sa iyo. Gaano ka na dapat mag-save kayo. Kantungin tapos ikaw nangungutang ka sa gwardiya mo. Tama ba yun? Dapat ang officer, huwag po yun na kayo nangungutang sa mga gwardiya ninyo unless emergency talaga. Kailangan ikaw ang hihiraman. Hindi naman sa'yo mangungutang. Kasi ang point ko lang is, huwag gano'n. Yung pati pang kaping mo, ibabakal mo pa sa mga gwardiya mo, pang sigarilyo mo. Lalo pag oras na ng payday, nagpaparinig na si officer. Na ganito, ganyan, wag po gano'n. Kailangan kulang pa yan sa mga tao natin na kanyang sinusweldo halos. Ikaw may allowance ka, itipidin mo. Pag yung buwan to sawang sa kakain at ginagawa mo, tapos pagpapasok ka, alam mo, may isang kahakanagad na sigarilyo dyan sa table mo. Huwag pong gano'n. Huwag natin maging attitude yung ganyan. Hindi ho magandang tingnan yung ganyan. Napakapangit po bilang mga officer. Kailangan ng officer kayo dapat ang tumutulong tayo sa mga nangangailangan ng care natin kung talaga namang kailangan at nagtuturo paano sila maging mabuting tao hindi lang sa trabaho, ganoon din sa family nila. Kasi pag mahusay sila sa kanilang pamilya, sigurado po yan, mahusay sa trabaho yan at nagmamanifest sa isang officer nila. Dapat mga officer, maging maayos po tayo sa ating sarili. Number one, dapat kakitaan tayo ng magiging isang example o image o ehemplo ng ating detachment. So maraming pong salamat. I hope po nasagot ko po yung tanong ni Sir regarding po sa kanyang officer. So yun lang po sir, na dapat kung talagang pasaway na i-report nyo na po sa inyong inspector. God bless po sa ating